Alright, let's start a new day. Para naman tayo. Barefooted na naman kasi medyo maga. Yan. Bago tayong toy. Tayo muna natin itong ayun. May nakapasok na mga manok. Hindi namin manok yan. Manok yan kapitbahay. Yan na, kinogay. It's pretty nice. Bonsai. Nice yung roots. Ito yung kinalbo ko nung nakaraan. Ganda na siya ngayon. Ayan. Dito naman tayo sa part na magta-transport ako ng aking Carissa Cassandra. Pero bago yun, ilinisin natin yung part na to kasi nakita ko dito may lupa. So gusto kong tingnan kung anong nasa ilalim nito. Kung may lupa ba talaga siya o semento na. Kung napang kinakalkal ko yan. Nilinis ko yan. Nalaman ko na simento lang pala. Ewan ko kung bakit may lupa dyan. Pero anyway, magagamit natin yung lupa na yan. Maya pag nag-transplant tayo. Okay, so inis lang. Maya ulit. Dito naman sa part ito, ayan, ang dragon fruit na kailangan ayusin. Kung may sakit at payat, i-replant din natin yan. So, ito na nga yun. Yung ilalim ng may lupa. Nakita ko na. Ayan, simento nga. So, yung pader na yan sa kapitbahay na yan. At andyan na si Goldie. Ang aming pusa. Napakakulit niyan. Na ako yung nasa labas sa loob ng bahay, habol yun na habol. Goldie! Sama na sa ako. So, umulit. Ayan, nagkahanap siya ng ipis. Si Goldie makulit. Sa part na to, naghahanap ako ng bato-bato para ilagay dyan sa bottom ng container. Sa ganun, mas easier kasi yung drain ng tubig. Kasi sa ganitong paraan, hindi na nagkakaroot-rot yung halaman. Ang problema ko kasi most of the time, pag nilito sa bahay, hindi available yung mga gusto kong materials like compost, soda, so ano pa man na yung nagpapadrain talaga ng tubig ng bilis. Pero hindi naman siya natutuyuan yung soil. So sa ganitong paraan, may self-draining na siya sa loob mismo ng container. So hindi ko siya pinoproblema pag maulan. Pag sunod-sunod yung araw ang maulan, okay lang. Matagal ko lang rin pala itong ginagawa, kaya tiwala naman ako dito. So dun tayo. Tuloy natin sa area na kung saan ako mag-repack. This time naman, kukunin ko yung Carissa Cassandra na i-replant ko. Yan, yung Carissa Cassandra. Yung iba ang tawag din na dyan, cranberry. Pero actually, hindi po yan cranberry. Iba po ang cranberry at iba po ang Carissa Cassandra. Search nyo na lang po. Anyway, yan. Yan na siya.
3 years old na rin nga pala yan siya. Simula nung naitanim ko yan dun sa unang tinirahan yan bago kami lumipat sa bahay na to. So yan, prepare ko lang yung mga materials para paggamit ko para siya ay matanggal na sa kanyang old pot at maayos na kanyang pot. Kapag dinataktak ko yan, dapat siya para may malambot sa bottom ng container. Yung pala na yun. Tawag dito, yung dumidikit, linta. Kaya ko muna. Pero nilagay ko yung mga batong ako kasi mas maganda kasi butas ito. Original pot ni Carissa Cassandra. So, dyan ko siya ibabalik. Ayusin natin yung ugat para yung mga excess na patay na ugat tatanggalin. Yan. Ayusin natin yung lupa. Babalik din naman natin yung lupa na original na yung lupa. Pero maya-maya niyan, hahaluan ko na kasi kailangan niya ng mas maraming lupa para mas malalim yung gagapangan ng ugat niya. Para mas tumaba. Kasi ang payat-payat niya, 3 years old siya, hindi pa siya tumataba. Punong kahoy pa rin to si Carissa Cassandra. Hindi siya shrub. Tree pa rin siya. Para siyang mulberry din. Kahoy din siya, pero hindi siya ganun kalaki. Siguro para lang siyang puno ng kalamansi. Parang ganun lang. Ayan. Minimix ko yung soil na nakuha ko dun sa gilid. Kasi sayang din naman. Medyo mataba din naman siya. Kasi ang daming nutrients niya. May mga nabubulok ng mga dahon at kung ano-ano pa. Ayan. Trimming ko na yung ugat para maayos na si Carissa Cassandra. May ayos siya sa bago niyang pot. Ayan nga. So, mix na ako ng mix ng soil. Layer by layer. Yung luma at yung bago niyang soil. Para yung nutrients siya, yung nakakalat naman. Para sa ugat niya. Para pag gumapang yung ugat niya, magbago siya ng roots. Ayan, may pahalan siya. Yan naman yung tinagin ko siya ng tubo kasi medyo nag-blend kasi hindi maganda yung pagkakatubo niya. Ayan, ayusin lang natin konti. Pero maya-maya niya, hindi ko kasi nakuha ng video. Talagang training ko siya muna. Kasi once na hindi mo training yung halaman, tapos transplant mo, yung concentration niya kasi ng pag-absorb ng nutrients, pababa. So, ayan na nga. Ayan siya nung una at yan, medyo kalbo na. Para mag-concentrate muna siya sa roots. Hindi sila mag-agawan ng dahon na pag-absorb ng nutrients. So, yun lang. Keep calm and subscribe. Thank you for watching.